So by the way guys, nandito ako sa Springbank. Ang ganda ng weather ngayon guys. Nasa 3 degrees Celsius yung weather. And then, may araw po. So maganda po yung weather. Wala pang snow dito guys. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung timeline ko mula no nag-aral ng caregiving hanggang sa makatapos ako ng caregiving course, hanggang sa makarating po ako dito sa Canada. I-share ko lang sa inyo guys para maging inspiration nyo din. Sa tagal-tagal ko pong pag-aantay na makarating po ako dito sa Canada ay natupad din po. Ito na po yung timeline ko guys. May 2019 to October 2019, nakagraduate na po ako ng caregiving course. And then, January 2020, na-hired na po ako sa King's Agency. February 2020, nagkaroon na po ako ng employer and then na-approve na po yung visa ko. So, ganyan po kabilis lang guys. So, after 1 month, dumating na yung visa ko. Dahil sa pandemic guys, na-postpone yung assessment ko as a domestic worker kasi yan po ang kailangan na meron ka NC2 domestic worker para makakuha ka ng UEC. Yan po ang requirement ng PUAA para mabigyan ka ng UEC. So, pandemic, lahat ay na-hold. So, November 2020, naipasa ko yung assessment guys. So, nagkaroon ako ng NC2 certificate as a domestic worker. Then, nung February 27 guys, 2021, nag-flight na po ako pupuntang Hong Kong. Nung bago ako sa Hong Kong, ay nag-start na po ako mag-process o mag-gather ng mga documents kung paano ko i-process yung ECA or Educational Credential Assessment. So, yes guys, nagpa-assessment po ako ng ECA ko nung July 6, 2021. And then, yung July 13, 2021 guys, na-receive na po ng ICES Canada yung aking application para po sa assessment ng ECA ko. November 12, 2021, evaluation completed and mail. So, ibig sabihin guys, tapos na yung aking assessment and then naipadala na po nila sa address ko which is sa Pilipinas ko po in-address kasi mahirap na po baka malaman po ng employer ko sa Hong Kong na mayroon akong inasikaso na pupunta ko ng Canada. Ayoko po malaman nila kahit sa mga kasama ko. November 23, 2021 guys, na-receive na po yung hard copy ng Educational Credential Assessment ko from ICES. Okay, sa Pilipinas ko po ito guys pinadala. And then nung January 6 naman guys ay nag-take ako ng IELTS. January 6, 2022 ay nag-start na po ako mag-take ng IELTS. Kaya nakapag-exam na ako guys. And then, nung June 12, 2022, nag-apply na po ako sa isang agency sa Hong Kong. And then, nung first interview ko guys dun sa agency ay naka-2 employer po akong interview. And then, nung second interview ko by June 19, 2022, ay na-hired na po ako ng employer ko. So, ito na po yung employer ko ngayon dito sa Canada. And then guys, nung August 5, na-hired na po ako ng isang employer dito sa Canada. And then, yung employer ko ay mag-start na po mag-process ng LMIA. And then, noong August 5, 2022, ay yung employer ko po ay nakapag-apply na po ng LMIA. Okay, nasa process na po. And then, noong August 23, 2022, na-approve na po yung LMIA ng aking employer. Nung na-approve na po yung LMIA ng employer ko, ay nag-upfront medical na po ako sa UMP Hong Kong. Yes guys, pwede na po kayong mag-upfront medical kahit wala pa po kayong request from IRCC. Kaya yun po ang tinatawag na upfront. Mas mabilis guys na may upfront medical na kayo para yung process nyo kapag naratsa po yung application nyo sa IRCC ay tuloy-tuloy na. So ang gagawin na lang, antayin nyo na po yung request ng medical request from IRCC at hindi na po kayo maghintay ng medical request kasi nga nag-upfront medical na kayo. So October 30, 2022, umuwi muna ako na Pilipinas guys para magbakasyon. Nag-suggest din yung aking employer na kapag na-approve na yung aking visa ay umuwi muna ako para makita ko muna yung pamilya ko kasi for sure ay matatagalan ako bago kauwi ng Pilipinas. So sinadjust po din yun ng employer ko guys na magbakasyon muna ako sa Pilipinas. So yun nga, nagbakasyon ako guys sa Pilipinas noong October 30 and then bumalik ako noong November 30, 2022. Hindi ko na inantay yung Christmas guys kasi baka dumating na yung visa ko, ma-approve na yung visa ko so hindi na ako makakauwi. Mahirap kasi guys na umuwi ng Pilipinas na meron ng stamp yung passport. Marami nang hanapin, hold ko na sa airport. So, nung ano nga guys, nung
March 10, 2023 ay dumating na po yung biometric request ko. So, ang biometrics ko guys ay in-appoint po ng agent ko sa Hong Kong. So, doon po ako sa Hong Kong nag-biometrics noong March 15, 2023. Okay, so after ng biometrics ko guys, panay-dasal na ako noon na sana ma-approve na agad ang visa ko, dumating na yung police clearance request ko para ma-approve na po agad yung visa ko. Luckily guys, at napakaswerte ko kasi hindi na po ako pinadala ng police clearance request ng IRCC. Hindi na po ako pinadala. So, hindi na po ako napunta ng police headquarters sa Hong Kong kasi nga hindi ko na kinailangan ng police clearance from Hong Kong. So, direct approved visa na po ako guys. Na-approve po agad yung visa ko noong April 27, 2023. Papunta dito sa Canada. And then, noong June 23 po, ay nag-flight na po ako pupuntang Canada. So, bali guys, noong May 22, 2023 ay nag-file na po ako ng notice for termination sa employer ko sa Hong Kong para meron pa rin ako makuhang sahod ng isang buwan at ibigay niya lahat yung dapat ko makuha. So lahat naman guys binigay sa akin ng employer ko sa Hong Kong at hindi naman ako nahirapan na mag-explain kung bakit ako mag-terminate kasi kaka-renew ko lang talaga guys nung visa ko noong February kasi February talaga ako nag-renew ng contract. Hindi naman ako masyado inimbestigahan ng employer ko kung bakit ako agad-agad nag-terminate kasi meron akong family problem. So, mabilis naman pinirmahan naman niya agad guys. Kaya nag-antay ako ng isang buwan and then nung after 1 month na guys ng notice ko, kinabukasan guys nag-flight na po ako noong June 23, 2023. So, hindi ko na po naranasan guys na mag-boarding. So, yun guys, June 23, 2023 ay nag-flight na po ako papuntang Canada. So, bale, may connecting flight ako noon, Hong Kong to Narita, Japan, then Narita, Japan to Toronto, Canada. So, yan po ang aking timeline guys, mula umpisa hanggang sa nakarating po ako dito sa Canada. Ganun lang guys, kailangan talaga magtiyaga lang talaga tayo at magdasal kasi kapag talagang pangarap natin at talagang i-push natin yung goal natin ay matutupad po talaga guys. Pero wag po natin kakalimutan na lagi na tayong magdasal kay Lord. So kailangan lang talaga natin magtiyaga, patient sa ating application kasi guys hindi po lahat ng mga application natin ay pare-pareho. Yung iba naman guys ay dumaan din po sa medical, dumaan po sa police clearance request kasi ganun po yung yung IRCC kung saan ka nag-work, kung nakapag-work ka na sa ibang bansa, nag-stay ka na more than 6 months within the last 10 years ay kailangang mag-process o mag-request ng police clearance. Ako napakaswerte ko kasi nga hindi na ako pinadalhan ng request letter ng IRCC para mag-request ako ng police clearance sa Hong Kong. So Hong Kong lang naman din kasi guys yung inistihan ko. So kasi yung sa Middle East ko ay hindi na po counted kasi hindi na po siya cover ng 10 years, past 10 years. So yun guys, na-share ko sa inyo yung mahaba akong timeline mula umpisa hanggang sa dulo na natupad yung pangarap ko na nakarating po ako dito sa Canada. Alam ko guys, kayo din po ay makakarating din po dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. Sana guys, na-inspire po kayo sa na-share ko sa inyo timeline. Thank you for watching guys. Good luck and God bless us all.